JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Tonton. Taong 1987, Mindoro. Dating nagtatrabaho sa isang animal farm ang ama ni Tonton. Nagretiro dahil sa katandaan. Hindi lang pera ang pabaon ng amo, kundi isa ring kalabaw. Ilang taon ng pagsasama, kaya ng panahon na magpaalam, isinama ito sa handog bilang pasasalamat. Kaso nga lang si Tonton ang napeperwisyo dahil si Mang Tonyo ay hindi na kaya pang humila ng kalabaw. Siya ang nangunguha ng dayami, talahib at kung ano-ano pa na pwedeng ipakain dito. Maging sa pagpapaligo sa ilog ay trabaho niya rin. Dito nasubok ang pasensya ng binata dahil may pagkakataon na nagiging pasaway ang kalabaw. Hilahan kung hilahan sa pagpapaligo. Hahabulin pa kapag nakawala sa tali. May pagkakataon na nasasagad na ng galit, lalo na kung hindi makikiayon pagdating sa pag-aararo. Ilang beses na siyang nakaladkad. Sa kabutiang palad galos lamang ang natamo. Ngayon naman, pahabaan uli ng pasensya dahil ayaw namang kumain. Hoy, kapag hindi ka kumain, ikaw ang kakainin ko. Kakatayin kita tapos tatadta rin yung bawat parte mo. Yung iba uulamin, yung iba ibebenta. Busog na ako, magkakapera pa. Sige, wag kang kumain, magkasubukan tayo. Wika ni Tonton sa kalabaw. Nag-iwas ng tingin ng hayop sabay salampak sa lupa. Napabuntong hininga si Tonton. Sabay wika sa sarili na kalma lang. Iho, para kayo mga bata kung umasta. Hayaan mo lang dyan ang kalabaw. Mamaya kakain din yan. Huwag mong pilitin dahil ikaw lang yung maiinis. Wika ni Mang Tonyo. Nakadungaw sa bintana. Kamot ulong binalingan ng binata ang ama. Eto kasing kalabaw nyo, akala mo bata. Sa pilitan kong pakainin Namimili pa ng dahon. Kahapon, ayaw ng sari-sari. Tapos ngayon, inaayawan din yung dayami. Mamayang hapon pa kasi kung mangunguha ng talayib Malayong pagkukunan, tirigang araw Bigyan mo na lamang siya ng tubig na may asin tapos sumilong ka na rito. Huwag mo masyadong inaalagaan ng kalabaw. Kung tatruhin mo kasi, parang sanggol kaya nasasanay Tignan mo, tumitigas yung ulo. Matapos mabigyan ng isang balde ng tubig na may asin, iniwanan na ito ni Tonton. Nagpahinga sa tahanan ng binata habang tanaw sa bintana ang kalabaw. Tumitig din ito sa kanya. Masama ang tingin habang tinuturo ng paa ang dayami. Bahala ka dyan, ikaw na nga itong binibigyan. Ikaw pa tong galit Ako ang tao, kinakain ko yung makita ko sa lamesa. Tapos ikaw hayop, namimili ka pa. Hoy! Anak, huwag mong sabihin na hayop lang. Kung minsan mas matalino pa yan kaysa sa atin. Ikaw kasi, sinanay mo, kaya hinahanap-hanap yung mga gusto niya. Nasabik lang ako nung umpisa kasi nagkaroon tayo ng bagong alaga. Aba syempre bubuhusan ko yan ng atensyon. Habang tumatagal nakakapagod pala. Kung hindi lang yan napapakinabangan sa pag-aararo sa mga sakahan dyan, malamang kukulitin ko kayong ibenta na lang yan paano kaya kung ibenta na lang natin? Malaki yung kikitain. Pwede tayong yumaman. Yung lipad ng isip mo, kasing tayog ng alapaap. Mabuti pa magpahinga ka na nga riyan. Mamayang hapon papaliguan mo sa ilog ang kalabaw. O siya, magpapahinga na ako. Baliw na binata to kung ano-ano yung iniisip. Nagpatuloy sa pagmamasid si Tonton. Tanaw sa bintana ang malawak na patag sa unahan. Hindi nagtagal. Nabaling ang pansin sa kalabaw na biglang umatungal. Dali-daling pinuntahan dahil nagwawala.
Paglapit niya, tumigil din at saka sumalampak sa lupa. Napansin ni Tonton ang paggalaw ng dila nito. Panay din ang pag-iling ng ulo. Nang makatsyempo, sinilip ang bibig. Nakita ang pangil na kaunti na lang ang kapit. Napakurap lang ang binata hanggang sa nasaksiyan, kusang nahulog ang ngipin. Ang kalabaw naman sa kabilang banda ay dahan-dahang pinikit ang mga mata. Inakala niyang namatay, pero hindi naman. Kinuha niya ang ngipin at hinugasang mabuti. Hindi maintindihan ang kilos ng katawan. Imbis na itapon, tinabi niya ang ngipin. Naguguluhan kung ano ang susunod na gagawin. Mabuti na lamang nariyan si Mang Tonyo. Ibaon mo yan sa puno ng saging. Hindi ko alam kung para saan yan pero nakasanayan ng mga nakakatanda. Yun ang gawin mo. Sige. Tumango si Tonton. Nagpunta sa sagingan. Binutasan ng katawan pero sa sandaling ibabao na ang ngipin, biglang umatungal ang kalabaw. Nataranta sa ingay, kung kaya't dali-daling tumakbo pauwi. Nakalimutan ang sana'y gagawin. Nakapamewang na inarap ni Tonton ang kalabaw na parabang tuwang-tuwa sa biglaan niyang pagdating. Nakabuka pa ang bibig at ang buntot ay kumakawag. Siraulo talagang kalabaw to. Biglang aatungal, wala naman palang nararamdaman. Naku, ang sarap mong gawing nilaga. O siya, dahil inisan mo ako, kumain ka ng dayami. O, ayos ah. Umiiwas ka. Ayaw mo pa rin kumain? Oo nga pala, no. Baka mapano yung ngipin mo, nalaglag pa naman yung isa. O siya, sige. Papalampasin kita sa ngayon ha. Pero sa susunod hindi na. Ano man ang ilagay ko dyan, dapat kainin mo. Pasaway ka. Diyan ka na nga. Nakasanayan ni Tonton na tratuhin sa ganitong paraan ng kalabaw. Minsan kasi ay parang magkabarkada na nag-aasaran. May pagkakataon din na tao ang tingin dito. May mga araw na parang naiintindihan siya. Lalo na sa mga sandaling naglalabas ng saloobin. Ito ang nakikinig na kung minsan dinadamayan siya sa pamamagitan ng pagtitig at pagkawag ng buntot. Kung kaya't kahit may oras sa gusto itong ibenta, may parte sa kanya na pumipigil. Pagsapit ng hapon, dinala ang kalabaw sa ilog. Tinali sa puno at hinayaang magtampisaw. Siya naman ay nagtungo sa unahan upang makaligo na rin. Sa pagnamnam ng preskong tubig, napansin ni Tonton ang pamilya ni Mang Ruperto. Sila ang minsang napag-usapang aswang. Marami ang naniniwala na may lahi ang pamilyang ito. Maraming nagsasabi na nasaksiyan nila ang pagbabago ng anyo, ang pambibiktima. Pero wala namang nagbigay ng matibay na pruweba. Kaso nga lang, si Tonton ay hindi maiwasang mapaniwala dahil sa kakaibang pakiramdam kapag nasa malapitan na ang mga ito. Malayo pa lang pero bumigat na ang hangin. Dali-daling naganap ng pwestong mapagtataguan. Kaagarang binulungan ng kalabaw na huwag gagawa ng ingay. Tatlo ang naroon. Si Mang Rupert, ang asawa nito na si Aling Lagaring at ang anak na si RG. Masama ang tingin ng mga ito sa lahat ng oras. Halos magkadikit ang dalawang makapal na kilay. May halin tulad rin sa unggoy ang mukha nila. Malaki ang pangu na ilong, makapal ang labi, malaki ang tenga, bilog ang maitim na mga mata, mabalahibo. Mailap sa mga tao at may kakaibang amoy sa katawan. Hindi na nakapagtataka kung paghihinalaan silang aswang. Kinabahan si Tonton dahil tumigil ang mga ito nang tumapat sa ilog. Sumiksik sa halamanan upang hindi makita. Nagtampisaw din ang tatlo. Nasaksiyan ng binata kung paanong pasimpleng hinuli ni Mang Ruperto ang isda.
Binigay ito sa anak na walang pagdadalawang isip na kinagat. Pati ang buto ay nilunok. Ganon din ang asawa nito, maging ang matanda. Nang matapos sila sa pagligo, lumapit ang bata sa kinaroroonan ng damit ni Tonton. Hindi siya nabahala kung tatangayin. Pero sa sandaling dinampot ng bata, kagad binitawan na parabang na kuryente. Dali-dali itong bumalik sa mga magulang. Takot na takot. Nagmamadaling umalis sa lugar. Ito ang labis sa pinagtaka ni Tonton, kaya't nagmamadali na ding umahon. Inamoy-amoy ang damit. Naguguluhan dahil wala namang kung ano. Sira ulo. Kung makabitaw sa damit ko, akala mo may putok. Ang bango-bango ko kahit minsan lang ako maligo. Nang masiguradong nakalis sa lugar ang pamilya ni Mang Ruperto, bumalik sa pagtatampisaw si Tonton. Makaraan ng ilang oras, sabay na umahon ng kalabaw. Dumiretso sa tahanan ni Mang Miyong para sa napag-usapang aararuin sa sakahan. Ito ang hanap buhay ng binata, ang bukod tanging tumutugon sa pangailangan nila ng ama. Hindi naman matipid sa pagsuhol ang may-ari ng taniman dahil bukod sa pera, nagpapadala ng bigas, prutas, asin, asukal at iba pa. Malaking pakinabang kung kaya't kahit papano nabubuhay. Takip silim ng maisipan ni Tonton na huminto. Ibalik sa kamalig ang araro at pinasan ang kalahating sako ng bigas. Kaunting bahagi lang ng taniman ang pinapaararo, pero pera at bigas ang isinahod. Malayo-layo ang lalakbayin, pasan ang sako, hila-hila ang kalabaw. Ilang metrong distansya na rin ang tinawid, pero nagtataka ang binata dahil hindi man lang makaramdam ng pagod. Kung ganito ang gawain, ilang beses na siyang nagpahinga, pero ngayon ay dire-diretso lamang. Hindi to masyado pinansin. Inisip na baka nagkataon lang na may lakas pa sa katawan. Pagdating sa tahanan, napalingon si Tonton sa sagingan. May kung anong hayop ang nagtatago roon, pero hindi siya sigurado kung ano. Biglang kinilabutan ang binata kung kaya't nagmamadali sa pagtali ng kalabaw at pumasok na ng tahanan. Naabutan ang ama na naghahapunan. Sumalo na siya sa pagkain. Nakasanayan na mag-ama na mag-usap muna pagkatapos ng hapunan. Habang masayang nag-uusap, panay ang kaluskos sa labas. Tatayo na sana si Tonton para alamin, pero pumigil si Mang Tonyo. Hayaan mo na. Hindi naman kailangan pansinin. Palipasin na lang natin. Alis din yan. Ang alin ho? Yung kakaibang ingay sa labas? Day, titignan ko lang baka mamaya mga kapitbahay nating siraulo. Pagdiskitan pa yung kalabaw. Hindi yon tao, anak. Pakiusap lang. Huwag mo nang pansinin dahil baka magalit pa. Tayo pa ang pagbalingan ng atensyon. Delikado na kapag ganon. Hindi na nagpumilit si Tonton. Iba na rin ang kahulugan ng ngiti at tingin ng ama, kung kaya't tumigil na rin. Nagpatuloy sa pag-uusap na parang walang narinig. Tama si Mang Tonyo. Makalipas ang ilang sandali, kusang lumayo ang nilalang nang masiguradong wala na sa kalamang napag-usapan. Aniya, sigbi nang nakita ni Tonton sa labas na siya ring lumilikha ng ingay. Isa itong uri ng nilalang na sa unang tingin ay mukhang aso. Delikadong nilalang pero kung hindi papansinin, hindi rin naman mananakit. Paano nyo ho nalaman na hindi yun gutom? Alam mo parang mali yung tanong mo eh. Bakit hindi umatake ang sigbin gayong gutom naman? Ano kaya ang pumipigil sa kanya? Anong meron sa paligid na parang nag-aalangan siya sa pagsalakay? Nasa labas ka kanina. Naabutan mo ang nilalang.
Pero bakit hindi umatake? May nakita ba siyang banta sa paligid? Nakapagsusunggab siya, pwede siyang masaktan. Ganon ang pagkakaintindi ko sa kaganapan. Kunot noong napatitig si Tonton Sama. Napapaisip ito sa mga sinabi. Biglang sumagi ang ginawa ng bata kanina sa damit. Nang makahanap ng tiyempo, nagpaalam Sama. Kinuha niya ang damit na hinawakan ng bata kanina. Muling inamoy. Sinuri ang bawat parte. Hanggang sa nakapa niya ang sekretong bulsa na nasa loob mismo ng damit. Doon lamang niya naalala na dito inilagay ang ngipin ng kalabaw. Inilapag ito sa tabi. Nagpatuloy sa paghahanap ng kung ano ang dahilan kung bakit ganon ang kilos ng bata. Kaso nga lang wala siyang ideya. Ano nangyari? Takot ba siya sa ngipin ng kalabaw? Nung hawakan niya to, bigla siyang umatungal. O baka nagulat lang? Ay nako, baka nga ganun lang. Inilagay niya sa sulok ang ngipin ng kalabaw at saka humiga na. Kinabukasan maaga sa pag-aararo sa kabilang taniman si Tonton. Malawak ang sakahan, mabato at mahirap araruin. Mataas ang halaga na sinabi ng may-ari upang pumayag siya. Wala kasing pumapalag dahil sa kondisyon ng lupa. Para sa perang kikitain, walang ano-ano pumayag ang binata. Hindi na perwisyo dahil nakasabay ang kalabaw. Tuloy-tuloy ang bungkal ng araro hanggang sa natapos na makalipas ang ilang oras. Natuwa naman ang may-ari dahil maayos ang pagkakatrabaho. Dinagdaga ng suhol kaya labis na natuwa si Tonton at dahil tirik pa ang araw dinala muna sa ilog ang kalabaw. Maligo ka muna dahil mamayang hapon pupunta ako ng bayan. Hindi ka na makakaligo kapag ganon. Lubos-lubusin mo na dahil mamaya pa tayo uuwi. Sa gubat muna ako maunguha ng mangga. Huwag kang malikot para hindi mapigtas ang tali. Paalam ni Tonton sa kalabaw na kaagad namang lumubog sa tubig. Habang nasa tuktok ng puno ng mangga, napansin naman ng binata ang pamilya ni Mang Ruperto. Sa pagkakataong ito, may buhat-buhat na katawan ng baboy ramo. Ibinaba sa damuhan. Walang pagdadalawang isip na sinunggaban. Kinagat sa iba't ibang parte. Sinipsip ang dugo. Nginuya ang laman. Sinimot hanggang dulo at balat na lamang ang natira. Maigpit ang kapit ni Tonton sa sanga dahil kung hindi, mahuhulog at baka siya ang kasunod na lantaka ng pamilya. Lalong kinabahan ng tumayo si Mang Ruperto at tinignan ng paligid. Gumalaw-galaw ang ulo na parang may hinahanap. Nanlaki ang mga mata ng binata nang tumingala sa punong kinalalagyan niya. Lumapit ito upang aninaging mabuti. Naniga si Tonton, subalit laking gulat na parang hindi siya nito nakita. Matapos kasing suriin ang puno, bumaling sa ibang direksyon. Hinikayat ang mag-ina na umalis sa lugar. Tanaw niya ang mga ito habang lumalayo. Bumaba ang binata, nagmamadali na ring umalis dahil sa pagkataranta. Dumiretso sa tahanan, nakalimutan ang kalabaw. Nang mapagtanto ay binalikan niya kagad. Naabutan itong nakasalampak sa tubig habang ngumunguya ng damo. Tumayo nang makita siya at agarang sinalubong. Kinabahan sa pag-aakalang dudumugin. Eto naman, nagtatampo kagad. Nataranta kasi ko kanina kaya hindi kita naisip Huwag kang mag-alala, nandito naman ako Natigilan ng binata nang maramdaman ang presensya sa likuran. Paglingon napatras sa gulat. Bumungad ang masamang titig ni Mang Ruperto. Inaamoy-amoy siya. Pagkatapos ay lumayo. Ikaw nga. Sa'yo nang gagaling ang amoy at lakas na naramdaman ko kanina. Maging nung panahon na nagtampisaw kami sa ilog. Sa'yo rin pala ang kalabaw na ito.
Sa kanya ba nang galing ang mutya na tinatangan mo? Kunot noong napatitig si Tonton. Wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ng matanda. Manong, anong ibig mong sabihin? Anong naaamoy na lakas? Mutya, ano ba yun? Huwag ka nang magmaang-maangan. May hawak kang mutya. Hindi mo ba alam na matindi ang banta niyan sa amin? Kung ako sa'yo, lumayo ka sa lugar na ito bago kita mapatay. At bakit naman? Totoo ba yung usap-usapan? Mga aswang kayo? Sa simpleng tanong ng binata, bumakas ang takot sa mukha ni Mang Ruperto. Subalit makalipas ang ilang sandali, biglang bumalik ang masamang titig. Hindi mo ako matatakot sa ganyan. Marami na akong nakasalamuhan na antingero at albularyo. Natutukoy nila ang aking pagkatao pero lahat sila ay nagawa kong patayin. Nasa'yo, kung gusto mong matulad sa kanila, kalabanin mo ko. Sige. Napalunok si Tonton. Hindi makapaniwala na hindi umubra ang ganong linyahan. Sa pagkakatanda niya, isa ito sa tinuro ng ama upang itaboy ang aswang. Matatakot ang mga ito kapag nalaman ng tao ang tungkol sa tunay na katauhan. Kaso sa parte ni Mang Ruperto, hindi ito tumalab. Kung ganon, ano ho bang gusto nyo? Gagawin ko naman yun eh. Umalis ka sa lugar na ito kasama ang mutya at kalabaw mo. Marahang tumango si Tonton. Dali-daling hinila ang kalabaw palayo sa lugar. Pagdating sa tahanan, binabagabag na ng pagkasunduan nila ni Mang Ruperto. Nang mapansin ito ng ama, dito pinag-usapan. Si Mang Ruperto po kasi, may sinabi siyang mutya na tangan ko raw. Tapos, nagbula sa kalabaw. Tapos, banta sa kanila. Tapos, kailangan kong lumayo sa lugar na to. Kasama yung mutya. Tapos... Tapos ano? Puro katapos. Kumalma ka nga, magpaliwanag ka ng maigi. Detalyadong sinalaysay ng binata ang pangyayari. Una ang kaganapan sa pamilya ni Mang Ruperto hanggang sa napagkasunduan. Pangalawa, ang napansing kakaiba sa katawan dahil konektado sa sinasabi ng matanda. Naunawaan ni Mang Tonyo. Dali-daling hinanap ang ngipin ng kalabaw sa binata. Nagtatakang nakatitig ang anak dahil walang ideya. Siya na mismo ang kumapa nito sa bulsa. Ito ang sinasabi niyang mutya, ang pangil o ngipin ng kalabaw. Hindi ko kagad nakilala dahil hindi ko naawakan nung nahulog mula sa bibig ng alaga natin. Pero ngayon, malinaw kong kikilalanin na isa nga itong mutya. At tama si Mang Ruperto, isa itong banta sa kanila. Ang mali lang pumayag ka eh. Hindi ka dapat nagpapadala sa salita ng isang aswag. Malay ko ho ba? Natatakot ho ako eh. Hindi ko rin naman alam kung ano ang sinasabi niya. Yung ngipin ng kalabaw pala yung tinutukoy. Sinubukan ko lang siyang sindakin kanina pero hindi pala tumalab. Tay, seryoso po siya na papalisin ako rito. Paano ho yan? Hindi. Walang aalis. Sila pa nga ang dapat lumisan sa lugar na ito dahil sila ang banta sa mga tao. Ang mutya, makakatulong na protektahan ng sino man mula sa kapamakan. Sila mismo ang panganib sa buhay nating mga tao. Hayaan mo siya. Kung sakaling magalit, papuntahin mo kamo rito. Kami ang maghaharap. Kinabahan si Tonton sa posibleng mangyari. Ang ama ngayon, hindi na rin mapakali sa nararamdamang galit. Sa kabutiang palad wala namang naganap sa nakalipas sa mga araw. Si Tonton ay sa malapitan lang kumukuha ng damot dahon na ipapakain sa kalabaw. Hindi na sumuot kung saan-saan sa takot na makasalubong muli si Mang Ruperto. Ang kalabaw, pinapaliguan na lamang sa labas ng tahanan, umiiwas muna sa ilog. Sa kabilang banda, hindi na inalis ang pangil ng kalabaw sa katawan. Palagi na itong nakatali sa bewang, alinsunod sa utos ni Mang Tonyo.
Tinuruan din siya na huwag magpadala sa takot at pagkataranta kapag nakakaharap ang isang sitwasyon. Kalmadong harapin ang lahat dahil nariyan ng mutya, handang tumulong at magprotekta sa kanya. Nung una ay ayaw maniwala ni Tonton. Para sa kanya, ano ba ang kayang gawin ng isang ngipin lang? Kung tutuusin, kapirasong buto lamang ito mula pa sa hayop. Subalit nung gabi na bumalik ang sigbin, nanghas namang biktima, namulat ang binata sa kakayahan nito. Nang sunggaban siya, walang sugat na tinamo, malakas ang kagat at kalmot sa kanya. Pero hindi ito naramdaman ni Tonton. Saksing buhay siya kung paanong unti-unting naghilom ang sugat. Tinalo niya ang mapangahas na nilalang gamit ng itak. Buong puwersang hinambalos. Sinundan pa ito ng isang pagkakataon. Ramdam ni Tonton na may napadaang presensya sa kanila. Hindi rin maintindihan sa sarili kung bakit alam niya na hindi ito normal na tao. Napatitig sa kanya ang nilalang. Unti-unti itong umatras na para bang takot na takot kay Tonton. Matapos ng kaganapan, nagpatuloy ang paglakas ng koneksyon ng mutya sa kanya. Mas tumalas ang pakiramdam ni Tonton. Mas lumakas ang pangangatawan. Kaso nga lang, hindi pa rin tapos ang problema kay Mang Ruperto. Hindi ito tumigil. Panay na ang pagpapakita. Hindi naman lumalapit. Nasa distansya lang nakatanaw. Sa tuwing pupunta ng binata, nagmamadali sa pag-alis. Katulad na lamang ng nangyayari ngayon. Tanaw mula sa kalayuan si Mang Ruperto. Ibinaba ni Tonton ang pasan na sako ng damo. Humakbang patungo roon, pero natigilan ng kumaripas ng takbo ang matanda. Tumawa na lamang ang binata dahil makailang ulit na itong nangyari. Maghahamon pero tatakbo din pala. Kung makatitig, akala mo kung sinong matapang. Bahag naman yung buntot. Sa pagdaan ng mga araw, ganun pa rin ang nangyayari. Nagpapakita sa distansya si Mang Ruperto. Kapag lalapitan naman ay agarang tatakbo. Hindi naglaon. Nang maasar ang binata sa ganitong sitwasyon, siya na mismo ang nag-abang. Isang gabi habang binabaybay ni Mang Ruperto ang daan pauwi, humarang si Tonton. Nagulat ba ito sa biglaan niyang paglitaw? Isa rin ba sa mga katangian ng mutya ang biglaan mong pagdating na hindi ko mararamdaman ng presensya? Gusto lang sana kitang kausapin eh. Palagi ka nagpapakita tapos tumatakbo ka naman kapag lalapitan. Ano bang problema mo? Ikaw, anong problema mo? Hindi ba nag-usap na tayo? Umalis ka sa lugar na ito kasama ang mutya at kalabaw mo. Pero ano nangyari? Nandito ka pa rin. Huwag mong hintayin na masagad ang galit ko dahil baka sabay ko kayong ilibing. Kami nga ba ang sabay mong ililibing? O kayo ng mag-ina mo? Manong, napag-isipan ko na mali yung napagkasunduan natin eh. Lumad ako dito. Lokal kami ng tatay ko. Kaya kung may nararapat mang umalis kayo yun, hindi ba dayo lang kayo? Napakuyom ng kamao ang matanda. Gusto sanang sumugod, pero makikita sa kanya ang pagdadalawang isip. Natawa si Tonton dahil sa kilos na ito, pero kaagad ding umayos nang magpalit ng anyo ang matanda. Naging alerto dahil sunod-sunod ang pagsugod. Ilang beses siyang natumba. Sobrang bilis ng kilos ng aswang na may kakayahang maglaho kagad kung kaya't hindi maabutan ng ganti. Gayunpaman hindi nagpatalo ang binata. Hinayaan muna ang aswang na sumalakay ng sumalakay. Baliwala naman sa kanya ang atake nito dahil hindi nasusugatan. Natutumba lang kaya bangon ng bangon. Nang makabisado ang galaw ng kalaban, dito na naganda si Tonton. Kinuha ang pangil ng kalabaw at saka ikinuyom sa palad. Naganap ng tiyempo. Nang makita ang pag-atake ng aswang, buong puwersang bumuelo, sinapak ang mukha nito.
Halos sumabog ang mukha ni Mang Ruperto sa lakas ng pagkakatama. Umangil ng napakalakas. Natumba sa lupa habang nangingisay. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap ay nakuha pang magmakaawa. Tama na, binata. Huwag mo ako papatayin. Hindi ako pwedeng mamatay. May pamilya ako, pakiusap. Huwag mo akong patayin. Patawad kung nakagawa ko na masama sa'yo. Aalis na ako. Yun naman pala eh. Magkakaintindihan naman pala tayo. Wala na, tapos ka na. Nauna kasi yung kahambugan mo. Kaya nasa uli ang pagsisisi. Pasensya na, Manong. Nais ko rin gawin ito dahil naging banta ka sa buhay namin ni tatay. Aswang ka. At may tangan ako. Magkalaban tayo. Malas mo lang dahil natalo ka sa laban. Ilang sandali pa. Nagbalik sa anyong aswang si Mang Ruperto. Hindi man tinuluyan ni Tonton, pero binawian na ito ng buhay. Napakalakas ng tumamang suntok sa kanya dahil nasa loob ng kamay ng binata ang mutya ng ngipin ng kalabaw. Napansin niya ang mag-ina sa kalayuan. Nakatitig sa kanya. Galit man pero makikitang takot. Nakailang tawag siya pero hindi pinansin si Tonton. Pasensya na ho kayo. Hindi ko ginusto ang kaganapan. Siya mismo nagpumilit sa akin. Hindi na mauulit to kung hindi na kayo lalapit. Si Mang Ruperto nagsimula ng lahat. Ibinabalik ko lang yung ginawa niya. Hindi siya pinansin na mag-ina. Kinuha lang ng mga ito ang katawan ni Mang Ruperto. Matapos ng kaganapan, sa kabutihang palad hindi na ng gambala ang mag-ina. Natuwa si Tonton. Naintindihan ng mga ito ang babala niya. Sa kabilang banda, may parte na nagsisisi kung bakit pinatay kaagad ang matanda. Madadaan pa sana sa usapan dahil biglang nagbago ang isip nito. Kaso nga lang dahil sa lakas ng ngipin ng kalabaw, napuruhan. Inisip na lamang ng binata, naganap ang bagay na ito para sa ikabubuti ng lahat. Sa paglipas ng panahon, isa pa ring mag-aaro ng bukid si Tonton hanggang sa nagkaedad. Namayapa na rin ang ama nito matapos ang mahabang panahon. Ang iniwan nitong handog ay ang kalabaw na siyang kasama sa tahanan, sa sakahan, sa anumang lakad. Ang kalabaw na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas, kakaibang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapamana ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jomar. Taong 2010, Samar. Sa isang baryo sa liblib na kagubatan, doon naninirahan ang pamilya ni Mang Ernesto at Aling Laring kasama ang dalawang anak. Panganay na si Jomar at ang bunsong si Elena. Mahirap lamang sila kung saan halos araw-araw bigas at asin ang ulam. Ngunit kahit kapos, buo naman ang pamilya. Si Jomar kahit menor de edad, nagbabanat ng buto sa bukiran kasama ang ama. Habang ang nanay naman at si Elena ang naiiwan sa tahanan, paminsan-minsan ay tumatanggap ng labada. Isinasabay dito ang pag-aalaga ng anak ng ibang tao. Kaya naman may pagkakataong naiiwan mag-isa ang bunso. Gayunpaman, kaya naman ito ang sarili. Nakakapaghanda na ito ng hapunan matapos maglinis at lampaso buong araw. Kailanman hindi nagreklamo si Elena. Masiyahin ito. Kahit wala ni isa sa kanila ang nabigyan ng pagkakataong makapag-aral. Kung gaano kabuti ang puso ng dalaga, ganon din kaganda ng lumaki. Maraming nagbalak na manligaw dito. Ganon pa man, hindi interesado si Elena. Ilang beses na siyang kinausap ng mga magulang
na kung maaari ay mamili ito ng nobyong mayaman upang maiahon sila sa kahirapan. Ano ba naman yan, nanay, tatay? Taon-taon nyo nang pinipilit si Elena na magpakasal sa mayaman. Parang binibenta nyo siya. Paano kung magkaroon niya ng asawa na sasaktan siya? Dapat ituro nyo sa kanya, pumili ng mabuting lalaki. Yung hindi siya hahayaang magutom at aalagaan siya buong puso. Wika ni Jomar sa magulang. Kung makapagsalita ka, akala mo alam mo na ang lahat. Hindi ba uri ng pagmamahal yung hindi ka hahayaang maghirap? Wika ni Aling Laring. Bakit kasama tayo? Hindi responsibilidad ng lalaki na buhayin at lalong iaon sa kahirapan ng buong pamilya ng babaeng mapapangasawa niya. Parang ginawang hayop si Elena. Bubuhayin para ibenta sa iba. Sumusobra ka na ha. Kung makapagsalita ka wala kang respeto. Alam mo kung gaano tayo kahirap. Kung ang kapatid mo ang tanging paraan para umasenso tayo, bakit hindi niya gawin? Total pamilya naman tayo. Bagamat totoong nagpapasalamat siya sa sakripisyong ginawa ng mga magulang at sigurado siyang hindi naging madali ang pamumuhay, ang tanging kahilingan lamang, huwag gawing puhunan ang pagkakaroon ng anak. Labis sa dismaya ang naramdaman ni Jomar sa kanyang ina. Hindi naman kasi sila humiling na isilang sa mundong ito para habang buhay na ituring ang kanilang sariling buhay ay kabayaran bilang utang na loob sa magulang. Alam ni Jomar na may sariling damdamin at pangarap ang kanyang kapatid. Bagamat dalaga na si Elena, ninanais pa rin ito na matuto magbasa at magsulat. Nauunawaan ni Jomar ang madilim na kalagayan ng maraming kababaihan, mga pinamimigay na lamang upang maging asawa. Madalas hindi masaya, lalo na't nang aabuso ang mapapangasawa. Buo ang loob niya na hindi dapat mangyari ito sa kapatid. 3 na nga tayong nagtatrabaho, Nay. Hindi pa rin ba sapat ang kinikita natin? 4 lang naman tayo. Si Elena hindi naman malakas kumain yan. Saan ba napupunta ang pera natin? Hindi na sumagot pa si Aling Laring. Umalis na lamang ito at hindi na kinausap pa ang anak. Madalas sa bukid, nauunang umuwi ang ama. Ayon dito dahil mas nakakatanda, mas kailangan ito ng pahinga. Kaso nga lang, alam ni Jomar ang tunay na dahilan. Lasenggo ang tatay, habang ang ina ay sugarol. Kahit may kinikita, dahil lulong sa bisyo ang mga magulang, palagi silang kapos at hindi makakain ng tama. Kahit gaano pa nila itago, nakikita ito ng binata. Kaya naman hindi lahat ng kita ay binibigay sa ama. Pag-uwi ng hapon, pinunta ni Jomar si Elena. Mag-isa ito sa tahanan. Siguradong nasa sugalan na naman ang ina at nagpapakalasing ang ama. O Elena, ito. Itabi mo ang lahat ng yan para sa susunod makapag-aral ka na. Wika ni Jomar, sabay abot ng barya sa dalaga. Maraming salamat kuya, pero paano ka naman? Sigurado ko hindi ka pa kumakain. Halika, paghahandaan kita. Nagluto ko ng lugaw. Salamat pero ayos lang ako, Elena. Huwag kang mag-alala. Kaya nga ako nagtatrabaho para makatulong eh. Huwag mong kakalimutan ha. Itago ng maigi ang mga binibigay ko. Alam mo naman sila nanay at tatay. Sigurado sila pa ang galit kapag nalaman nilang nagtatabi tayo. Wika ni Jomar. Nagpatuloy ang ganong sistema ng magkapatid. Palihim silang nag-iipon upang makapag-aral sana ang bunso. Kaso nga lang isang araw, nagbago ang lahat. Pauwi pa lang sa bukid si Jomar nang makarinig ng komosyon mula sa tahanan. Walang ya kang bata ka. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kong maghirap sa inyo, pagdadamutan mo lang ako. Akin na yan. Sabing akin na yan eh. Anong nangyayari dito? Wika ni Jomar. Inawat ang ina sa pagsabunot sa kapatid. Isa ka pa. Walang kwentang anak. Ang dami-dami niyong pera.
Hindi nyo man lang kami tulungan ng tatay mo. Tulungan saan? Tulungan bayaran ang mga bisyo nyo. Tignan mo nga si Tatay Lasing. Asan ang hapunan? Asan ang kinita naming dalawa? Ikaw, hindi ba naglalabada ka? Asan yung kinita mo? Pinapatalo mo sa sugal. Nakatikim ng malakas sa sampal mula sa ina si Jomar. Tama na, Nay. Tama na po yan. O ito na, wag na po kayo magalit. Wika ni Elena sabay abot ng pera. Sa susunod, wag mo nang pangaraping mag-aral. Isipin mo kung paano ka kukuha ng mayamang asawa. Agad itong kinuha ng ina. Tinigdan pa ng masama ang magkapatid. Pagkatapos nun, umalis na ito upang magsugal muli sa mga kumare. Ayos ka lang ba, kuya? Pasensya na, ha? Alam kong pinaghirapan mo yung perang yun. Pero hindi ko alam kung paano nalaman ni nanay kung saan ko tinago eh. Sinigurado ko naman na tinago. Tama na. Ayos lang, bunso. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Balang araw makakaalis din tayo dito. Kailangan ko lang mag-triple kayod para pwede natin silang iwan. Alam kong masama ang gawain ito, pero sumusobra na sila, Elena. Sarili lang ang iniisip nila. Nasisikmura nilang gastusin sa sugal ang kakaunting kinikita natin. Maintindihan ko kung naghihirap lang talaga tayo. Pero kasi, winawaldas nila sa walang kwentang bagay ang dapat sana'y makatulong sa atin. Simula noon, lalong nagsikap si Jomar. Lingid sa kalaman ng ama, maaga na rin umuuwi ang binata upang kumuha ng iba pang trabaho. Siya na mismo ang nagtatabi upang hindi na ito muling kunin ng ina. Habang tumatagal, napansin ni Jomar na unti-unting bumabagsak ang pangangatawan ng kapatid. Lumalalim na ang mga mata nito at mas lalong pumapayat. Elena, saan galing yung mga pasa at sugat mo? Si nanay ba ang may gawa niyan? Wala to, kuya. Nalaglag kasi ko kanina eh. Elena, ang pinakaayoko yung sinungaling. Dalawa na nga lang tayong magkakampi. Naglilihim ka pa sa akin. Napabuntong hininga si Elena. Doon na siya nagkwento. Nanalo sa sugal nung nakaraan ng ina. Binigyan siya ng puhunan bilang paninda. Kaso nga lang nalugi. Siya ang pinagbuhatan ng galit. Hindi nakasagot si Jomar sa kwento ng kapatid. Bigla kasing umuwi ang ama at galit din. Masama ang loob ni Mang Ernesto dahil kinain ng mga peste at daga ang palay. O bakit nandito ka? Bumalik ka doon sa bukid. Magtrabaho ka. Wika ni Mang Ernesto. Tanghaling tapat. Amoy na amoy ng magkapatid ang alak sa hininga. Kagad natulog sa sala ang ama. Kumilos na muli sa Elena at Jomar. Total tapos ka na magluto. Sumama ka na lang sa akin sa bukid. Ako nang bahala kay nanay kung sakaling magalit siya. Kaysa mag-isa ka dito. Siguradong mapagbubuntunan ka na naman ng galit eh. Wika ni Jomar. Kahit ilang oras lang, doon ni Jomar muling nakita ang ngiti ng kapatid. Tila walang problema at walang iniisip. Dahil doon, lalong lumakas ang loob ni Jomar upang kunin ang inipong pera. Aalis na sila sa poder ng mga magulang. Kinabukasan naganda na si Jomar. Kaso nga lang dumating ang araw na kinakatakutan nito. Nay, nasan si Elena? Malay ko. Kayong dalawa lang magkasama sa bahay. Imposibleng hindi mo alam kung nasaan siya. Pwede bang wag mo kong istorbohin? Nakikita mo naglalaro kami dito. Tignan mo dun sa bakuran. Yung paborito niyang pwesto. Istorbo ka talaga. Kung saan-saan hinanap ng binata ang kapatid. Mula sa puno ng balete, sa bayan, sa palengke, sa bukid. Kaso walang napala. Ilang araw ang lumipas. Ngunit kahit anong senyales sa kapatid, wala itong natagpuan. Habang naglilibot sa bayan, narinig ni Jomar ang usap-usapan
na may dalagang kinuha ng engkanto. Oh, saan mo narinig yun? Sabi dun Sabi ng albularyo, basta may kinuha daw Sigurado ka ba yung kantong kumuha? Siyempre naman, lalo na't nasa balete na wala. Bakit naman daw kinuha yung dalaga? Ano pa? Di para asawahin. Ito ang mga narinig niyang usapan. Dahil sa balitang kumalat at kawalan ng aksyon ng magulang, napagtanto ni Jomar na maaari sila ang pinag-uusapan. Pag-uwi ng tahanan, nagtungo kagad ang binata sa uling lugar na kinaroroonan ng kapatid. Nang suriin mabuti ang paligid, doon niya nakita ang naiwang tsinelas nito at ang basag na laroang manika ni Elena. Laking gulat ng bayan pati na rin ni Jomar nang biglang guminhawa ang pamumuhay ng mag-asawa. Ang ama na si Mang Ernesto na dati palaging binabaha, kinakain ng mga peste at daga, ngayon ay umaapaw na sa ani. Habang si Aling Laring, ang mga paninda ay lumago ng lumago hanggang sa dinadayo na ng karatig bayan. Bagamat nagsusugal at nag-iinom pa rin, tila kaya nilang tustusan o higitan pa ang mga araw-araw na pangangailangan. Sa gitna ng lahat ng biyayang ito, napansin ni Jomar na merong kakaiba sa tingin ng ina. Kahit nawawala pa rin ang anak, kahit bahid ng luha o pag-aalala, hindi man lang makikita nito sa muka. Parang malamig pa nga ang mga titig niya. Habang ang ama, abala sa lupa at abot tenga pa ang ngiti. Dahil sa reaksyon na kilos sa mga magulang, hindi maiwasan ni Jomar na kausapin ang mga ito. Alam naming nalulungkot ka sa pagkawala ng kapatid mo. Pero wala kang karapatan para pagbintangan kaming benenta si Elena. Tama nga naman, hindi ba pwedeng kusa siyang sumama? Anong ibig mong sabihin, Tay? Wala nang punto pa na itanggi nyo. Nasabi na ni Tay, nasaan ang kapatid ko? Mariing tanong ni Jomar. Damang-dama sa boses nito ang matinding galit. Inamin na nila ang tunay na nangyari sa kapatid. Nagpakilala ang nilalang. Engkanto ng kasunduan. Hindi man nila nakita ang anyo, ngunit ayon sa kwento ng kapatid, hinihingi ng nilalang ang kanyang kamay, nangakong aalagaan siya habang buhay. Sa simula, tumanggi ang kanilang ina dahil mawawalan siya ng katuwang sa gawaing bahay. Ngunit nang mabalitaan na bibigyan sila ng biyaya ng engkanto, nagbago ang isipan. Nagkatinginan ang mag-asawa, wari nagtimbang ng kapalit. Bago nila tinanong ang anak kung nais ba nitong sumama sa engkanto. Ayon sa kanila, malugod daw itong tinanggap ng kapatid. Imposible. Sigurado kung pinilit nyo siya. O hindi kaya naman, sinumbatan nyo ang kapatid ko. Hindi niya na pinagsalita pa ang mga magulang. Kagad nagtungo sa puno ng balete. Sumigaw. Hinanap ang kapatid. Ilang oras ang lumipas. Tila nasiraan ng ulo ang binata. Buong gabi, hindi pumasok ng tahanan si Jomar. Umiiyak lamang ito sa ilalim ng puno. Huwag kang mag-alala, Elena. Gagawa ko ng paraan para makuha ka. Nakahanda na rin ang pera ko para makaalis tayo dito. Kinabukasan pagkagising ng binata, kagad siyang nagtungo ng bayan. Ngunit bago siya umalis, narinig ang sinabi ng ina. Huwag mo nang sirain ang biyayang pinagkaloob sa atin, Jomar. Kusa namang sumama si Elena at sigurado naman na inaalagaan siya ng malignong yon. Wika ni Aling Laring. Labis na puot at galit ang naramdaman ni Jomar lalo na sa ina. Paanong magawang sikmurain ng mga magulang na ipamigay ang sariling dugo kapalit ng salapi. Pagdating sa bayan, halos magmakaawa na ang binata sa kakahanap sa albularyo o kahit sinong may kakayahan na makipag-usap sa elemento. Naubos na ang pera sa kakahanap ng solusyon.
Ngunit ni isa ay hindi gumana kahit lang makausap ang kapatid. Sa isang sulok ng kanto ng bayan, hindi na napigilan ni Jomar ang maiyak. Gutom, pagod at wala ng salapi. Mukhang hindi na nito makikita pa ang kapatid. Anong ginagawa mo dyan, iho? Baka mapano ka. Wika ng isang matanda habang inaabot ang kamay nito. Ayos lang po ako dito. Maraming salamat ho. Mukhang hindi ka pa kumakain, iho. Eto, tanggapin mo. Pangako, malinis yan. Hindi na sana tatanggapin ni Jomar, kaso nga lang kumulo ang tiyan niya. Maraming salamat po pero pasensya na. Baka pwede ko kayong tanungin. Nagbabaka sakali lang naman po ako. Baka may kakilala kayong makakatulong sa akin. Bagamat nahihiya, nilakasan ng binata ang kalooban na tanungin ng estrangherong matanda. Kung gusto mong makuha ang kapatid mo, kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Teka, paano niyo po nalaman? Bukod sa kanina ka papagala-gala dito at nagtatanong, sabihin na lang natin na meron akong kaalaman sa ganyang bagay. Pero tandaan mo, lahat ay may kapalit. Nalungkot si Jomar sa sinabi ng matanda. Naubos na ang inipon niyang pera. Pasensya na po pero sa ngayon, wala akong pera eh. Pero pangako babayaran kita kagad. May trabaho naman ho ako eh. Hindi, iho. Hindi ako ang babayaran mo. Ikaw ang magbabayad dahil nagbigay ng kapalit ng engkanto sa magulang mo, kapalit ang kapatid mo. Ano po kayang pwede kong gawin? Ano pong pwede kong ibigay sa engkanto? Hindi naman yung tatanggap ng pera eh. Mas maraming kayamanan yun. Paano natin malalaman kung hindi natin tatanungin? Huwag kang mag-alala, tutulong ako. Nakikita ko naman na mabuti ang iyong kalooban. Nais mo lamang ay kabubuti ng kapatid mo. Maraming salamat po. Pero ano pa lang, Tawagin mo na lang akong Mang Nido. Halika, kailangan na nating umaksyon kagad bago pa tuluyang makalimutan ng kapatid mo. Isa siyang tao na nasa mundo ng mga elemento. Wika ni Mang Nido. Nagtungo na sila sa tahanan ni Jomar. Pagdating, mabuti na lamang wala ang mga magulang. Nagtungo kagad ang dalawa sa bakuran. Nagtaka si Jomar kung bakit labis ang pagtingala ng matanda. Tila may higante itong nakikita. ayos lang po ba kayo, Mang Nido? Malaki nga po ang puno namin ng balete. Pero hindi naman po ganyang kataas. Hindi mo nakikita ang nakikita ko, iho. Hindi lang higanting puno ang nasa harapan natin, kundi isang palasyo. Makinig kang mabuti. Wari ko, ang engkantong ito ay mahilig makipagkasundo. Ang mabuting balita, marunong itong umunawa at napapakiusapan. Kaso lang, wala kang kayang ibigay na kapalit para sa kapatid mo. Napakayaman ng nilalang na ito. Hindi ko alam kung ano ang kaya mong ibigay na higit pa sa kapatid mo. Baka pwede po nating subukan. Total sabi niyo naman, makatarungan po ang nilalang. Baka pwedeng pakiusapan. Kung yan ang nais mo, pagbibigyan kita. Naglabas ng kulay pulang panyo ang matanda. Nakaburda sa tela ang mga salitang hindi pamilyar. Sa loob ay may batong kulay itim. Makinis at tila kumikinang. Hinawakan nito ang bato. Lumuhod. Pumikit at nagsambit ng orasyon. Napatras si Jomar nang dumilat ang matanda. Naging purong puti ang mga ito. Hindi niya napigilang titigan ang mga mata ni Mang Nido. At nang makalis, bigla niyang nakita ang palasyo na tinutukoy ni Mang Nido. Iho, kailangan mong bumalik bago pa magguho ang paligid. Ibig sabihin, hindi ko na kayang manatiling bukas ang portal sa kabilang mundo. Kung hindi ka makakalis kagad, dalawa kayo ni Elena ang maiiwan sa mundo ng mga engkanto. At nga pala,
Huwag mong kakalimutan. Kadalasan sa nilalang na ito, nakikipagkasundo. Ngunit siguraduhin mong meron kang pambayad. Palagi ka dapat magbabayad. Hindi mo gugustuhin magalit ang nilalang na yon. Sa isip ni Jomar, meron ng handang ibayad ang sarili. Pinasok ni Jomar ang portal. Unti-unting nag-iba ang paligid. Ang mga puno ay yumuko. Dumilim at kumapal ang usok na bumabalot kanina at tila merong mga aninong nakasubaybay sa bawat galaw. Sa loob ng palasyo, hinanap nito si Elena, bagamat delikado. Walang proteksyon o kahit anong sandata. Buong tapang sinuri ang lugar. Habang tumatagal, labis na nag-aalala si Jomar sa maaaring sinapit ng kapatid. Wari nito na baka minamaltrato ng engkanto, katulad ng mga kilalang kababaihan na pinamimigay ng mga magulang para lang maging asawa. Narinig ni Jomar ang tinig ni Elena, bagamat hindi sigurado. Kagad sinundan ang boses ng kapatid. Sa pinakataas ng palasyo, doon nakaupo ang engkanto, ang nilalang na parang may anyo ng tao. Ang pinagkaiba nga lang labis ang tangkad. Sobrang kinis ng balat, naaakalain mong diamante. Mga mata na kumikislap. Ngunit sa ulo, imbis na buhok, usok ang umaagos. Sa tabi ng trono naroon si Elena. Payapa, malaman ng pangangatawan, napapalibutan ng kayamanan, nakasuot ng magandang pananamit. Kuya? Wika ni Elena. Pinigilan siya ng engkanto. Narito ka para kunin siya. Hindi maaari. Wala kang bit-bit kahit sandata man lang. At isa pa, ang pamilya mo ang humingi ng ginawa. Tignan mo, masaya ang iyong ama at ina. Bakit mo sisirain? Ibalik mo ang kapatid ko. Hindi siya nararapat sa mundo ng mga engkanto. Kagad sumugod si Jomar. Kumuha ng maaaring ihagis sa nilalang. Nakailag ito. Dahil sa galit biglang dumilim ang palasyo. Kumidlat ng napakalakas at kahit malayo. Dahil sa bilis, lumitaw sa likuran ni Jomar ang nilalang. Tinamaan ito ng tila hampas ng hangin at tumilapon sa lupa. Pagkatapos ko kayong biyayaan, ganito ang igaganti mo sa sarili ko pang dome. Itinaas nito ang mga kamay at ang mga anino sa paligid ay nagbistulang mga halimaw. Sa isip ni Jomar, paanong tatratuwing tama ng nilalang na ito ang kanyang kapatid, lalo na't ngayon pa lang nagpapakita na ito ng maiksing pasensya. Bumaba si Elena, lumapit sa dugo ang kapatid. Kuya, tama na, wag mo nang ipilit. Mamamatay ka lang. Ang kapalit ng kalayaan ko ay buhay ng lahat ng mahal natin. Pumayag na ako, masaya na sila. At ikaw din kuya, sana maging masaya ka para sa akin. Di ba ang sabi mo, maghanap ako ng mapapangasawa na hindi lang pera o kayamanan ang kayang ibigay. Huwag kang mag-alala kuya, may isang salita ang napangasawa ko. Inaalagaan at tinatrato ko ng maayos dito. Hindi matanggap ni Jomar. Isasakripisyo talaga ng kapatid ang sarili para lang sa kanilang pamilya. Maigpit niya itong niyakap. Tinitigan ng mabuti sa huling sandali. Mukhang mas naaalagaan nga ang kapatid nito. Mas maganda, malusog at mas masaya si Elena kumpara nung nasa piling pa ng magulang. Hindi kita makakalimutan, Elena. Pangako, bibisitahin kita palagi. Kahit maging anino ka na lang. Kuya, may sarili kang buhay. Huwag mong kalimutan na maging masaya din. Gumuho na ang paligid. Senyales na magsasara ang lagusan. Nagpaalam muli si Jomar at sa isang iglap.
Naglaho na si Elena at ang engkanto. Naiwan na lamang ang sirang manikang naiwan ng kapatid. Lubos na nagpapasalamat si Jomar sa matandang ermitanyo, lalo na't hindi ito nangingi ng kabayaran. Masaya lamang ang matanda na makatulong at umalis na rin. Bumalik si Jomar sa baryo. Naroon ang magulang, masaya at abala sa bagong buhay na marangya. Ngunit hindi maiwasan ng binata na magtanim ng sama ng loob dahil sa bawat ngiti nila. Dama nito ang bigat at katotohanan na mas pinili nila Aling Laring at Mang Ernesto ang mga sarili kaysa sa bunsong anak nila. Tuwing gabi bumabalik pa rin si Jomar sa dating tahanan, sa lilim ng matandang balete na naging saksi sa lahat. Doon siya madalas umupo, nakikinig sa katahimikan ng gabi. Minsan sa pagitan ng ihip ng hangin, naririnig niya ang boses ng kapatid. Mahina, parang bulong. Ngunit sapat na upang ipaalala na nasa maayos na kalagayan si Elena. Bagamat may bigat na lungkot sa kanyang puso, may kaunting ginhawang dulot ang kaalaman na naging masaya ang kapatid sa piling ng engkanto. Higit na mas mabuti kaysa mapadpad ito sa isang tao na kagaya ng kanilang mga magulang o mas malupit pa. Dito niya tuluyang naunawaan ang pinakamapait na katotohanan. Hindi lahat ng biyaya ay kusang ibinibigay, sapagkat may mga handog na higit pa sa salapi ang kapalit. Mga buhay, mga alaala, at mga puso na kailanman na hindi na muling mabubuo pa. Ito ang natutunan ni Jomar sa isang elemento o mas kilala sa katawagan na engkanto ng kasunduan. Naranasan niyo na bang makulam? Parang tigalpo, palipad hangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Naghahanap ba kayo ng pangontra sa mga nabanggit mga kabayan? At merong kasamang rebuelta. Narito yung Maracuyo bracelets natin. We have 2 colors available, glossy black and brown. Sobrang nagte-trending ngayon yung Maracuyo mga kabayan kasi maganda yung bisa niya. Una, nandyan na yung pangontra espiritual at nandyan din yung tinatawag nating rebuelta. Yung rebuelta kasi mga kabayan, kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. Yan ang bisa ng ating Maracuyo bracelet. So kung meron kang nakasagutan, nakaaway, o kung naranasan mong masumpa mga kabayan at nangangailangan ka ng depensa para sa mga nabanggit, subukan mo ang Maracuyo bracelet. Para sa lahat ng interesado, i-search lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.